Morning, may sakit ako dahil sa kaka ba't nga may sakit? Pasok ng bangko ng pawis ng bike. Nagbabike na ako eh. Dahil nasira itong fast charger. Sira, naiwan ko sa araw. Tirik yung araw sa amin dahil nagpaputol ako ng mga sanga para maganda yung pasok ng araw, tsaka para yung cable, yung satellite cable dish, masasagap niya yung yung signal. Ngayon yung araw, sapol na sapol yung sapol na sapol ng araw yung motor, pati charger. Ang ginagawa ko para hindi siya mabilad sa araw, tinatapang ko ng jacket ng bahagya. Napasama pala yung pagkakatakip ko sa charger. So ginagawa ko, enough lang nakita ko yung ilaw para malalaman ko kung full charge na. Napasama kasi yung fan, imbes na sumisingaw, nakukulob. Sunog siya. Dinala ko sa Quiapo, sa siyempre yung mga technician doon. Sabi, sir, 2,000 gawin namin, palitan ng IC, sabi niya. 3,500 kasi yun, tapos 1,000, 1,500 nung may nagbibenta sa akin dati second hand, kaya lang wala na, nabili na daw. Tapos may nagbibenta sa akin online, layo din sa Bulacan eh. Sabi niya, benta daw yun ng 2,000, brand new na. Kagaya nung nasunog ko na kasi sa Quezon din talaga. Ngayon, sabi ko, patingin. Sabi niya, marami yan sa Shopee, tinan mo na lang, sabi niya ganun. Ito na sa Shopee. Siyempre yung 72 amperes, 72 volts, 30 amperes, kung ano man. 20 amperes to yung battery. Ang nakuha ko 8 amperes lang, pero yung original 3 amperes. Yung fast charger niya parang 30, parang ganun eh. So, pero ito may auto off, hindi kagaya ng original. Tsaka may indicator yung nagpa-flashing na LED kung ilang LED, kung ilang charge pa yung natitirang isa-charge. Yun. Pero nung by the time nasira siya, at yung original charger yung gamit ko, kasi meron siyang ano ba tawag doon? Mas mataas yung kagat ng voltahe ng fast charger sa yung fast charger kaysa sa original, kasi yung fast charger parang maabot ng 80 plus, yung mainit pa yon bagong saksak, pero yung regular charger 79 lang. So bumababa pa yon. Kaya kapag tawag nito, kaya kapag yung regular charger lang pinan-charge ko, yung hatid ko kay teacher tsaka uwi ko, lalo na kahapon na malengke ako, peligro. Hindi, actually kahapon yung hatid ko pa lang sa kanya, 3 kami pababa. Isa sa Centro Mall, si Vincent, yung ang lalaki, nagtatrabaho sa Centro Mall, sa call center doon. Tapos bumaba siya ron, tapos tapos diretso kami ni teacher. Kahapon peligro na ako, papunta pa lang 74 na, umalis ako ng ilang volts na lang. Ngayon 70, actually 73 nga kahapon eh. Kanina alis ko 75, so 3 volts yung difference. Tsaka ngayon lamdam ko yung hatak niya. Napaisip tuloy ako yung ano kaya yung 84 volts. Sabi nila mas matagal daw malobat kapag naka 84 volts ka na, naka-lithium pa diba? Yun talagang matagal malobat. Para ka nung nakamotor talaga nun. Yung tipong parang cellphone na minsan makakalimutan mo i-charge dahil sobrang tagal malobat. Yan, ako, sinipon na ako dahil yung nagbabike na ako yung pag yung delivery ko malayo, singilin ko maraming dadaanan sa opisina ng kontraktor, sa bangko, ganyan, malalayo, binabike ko.
Kasi hindi naman 'to abot, mahina na yung battery. Tsaka hindi rin mahirap talaga rin kasi pulse pataas dun. So pawis na pawis ako, naka-bike, pupunta ng Maniningil sa opisina, ta's punta ng bangko. Eh, yung bangko pila, ang tagal ko sa bangko. Kasi down yung ano eh, down yung mga bangko, yung sa China. 2 days na mula ng Chinese New Year, down sila. Tapos, isa lang ang working sa China Bank SM lang sa Masinag. So, pila. So, pawis ako sa aircon. Hindi lang isang beses, 2 beses akong pumila doon kasi 2 beses ako naningil. Dalawang araw magkasunod. So, nagtataka tuloy ako, bakit ako may sipon? Kasi alam ko, masama yung ganun eh. Dapat i-cool down mo muna yung pawis mo somewhere, isang oras. Ganun. Eh, syempre ako hapit. Diretso. Tsaka hindi lang isang beses eh, 2 eh. Yun talaga yung pampabagsak ng immune system eh, yung sudden change of temperature. So, matuyo ka ng pawis. Yun talaga masama. Wala akong no choice. Hindi ko nagawang magpahinga. And tsaka, pagparada ko ng bike sa saan din ako tatambay nun? Pucha. Hindi na. Next time, try kong magpahinga para hindi mangyayari to. Wala, nagba-vitamin D3 talaga ako. Nilalaklak ko nun, nakakailan ako, naka-18 na yata akong D3. Yun ang panlaban ko sa mga ganito eh. Siguro kung hindi ako nakaganon, mas malala yung pakaramdam ko ngayon. Pero ngayon, panay ang D3 ko, tsaka kulang pala sa tubig, Indian tubig, ganyan, marami dapat. Para malabanan yung ganito. Ayan, medyo malat nga ngayon. Sipon, ubo, tsaka lagnat loob, yun ang dun eh. Lagnat loob. Tapos hindi pa ako nakakapag-gym. Dahil sa kabisihan, ilang araw na. Simula nung bago mag-outing, tsaka after mag-outing, tagal nun ha. Yung outing, anong petsa yun? 9? Anong petsa na ngayon? 14? 15? 9? Sa linggo na. 6 days na ako walang workout. Ngayon, paano pa? Inaisip ko, paano pa ako mag-workout ngayon? Tulad ngayon, wala pa ang tulog mula kagabi. Nag-deliver ako. Tapos, kinukulit ko sila. Nag-deliver ako, nakabike. Ang layo nun. Sa mabang parang sa dulo. Pagbalik ko, nakabike ulit. Tawag na ito. Alas 3 pasado na. Sabi ko, alas 4 sila ihahatid. Inaano ko sila. Sabi ko, alis na tayo para bago ako matulog at ko na kayo. Ayaw nila. Siyempre, papasok. Susulitin yung tulog. Sabi ko, ayaw nyo tumayo. Tutulog na ako ha. Diretso na tong tulog ko. Masama pakiramdam ko. Saka pagod ako sa biyahe. Nung naidlip na ako, saka ako ginising. Bihis na silang lahat. Nasa gate na sila. Si ganto. Alis na, tara na. Pucha. Alam niyo yung ganong gising. Ito susi, drive ka na. Ito helmet. Parang hindi pa ako nahihimas-masan. Habdi nga ng mata ko sa boot. Puta, sandali ako. Concentrate lang ako. Kakanan ba to? Hindi pa ako nahihimas-masan eh. Muta ako nga. Na-shoot sa mata ko. Habdi eh. Nakatulog ako, nakasapatos. Yung sapatos ko, nakapatong lang sa stool. Likod ko lang nasa kama. Ganun kahimbing yung tulog ko. Kalahati lang. Naidlip na. Sabay gising. Bibilis talaga na itong mga angkas na to, no? Buwis buhay pag mag-isa. Pag may angkas na, syempre, depende rin kung nagmamadali ang angkas mo. Kuya, malilate na ako. Meron pa nga kaming ka-teammate dati, nagtaxi pa nun, wala pang angkas nun, sabi niya. Malilate na ako, kaya ako lang taxi, malilate na ako, sabi niya. Tapos yung taxi, ang bagal, sinabihan daw niya ng babae, yung teacher dati. Sabi niya, kuya,
Matagal na ako dito sa Maynila, wag mo na ako ipasyal. Ang bagal daw ng taxi. Ako nga, ganun din nangyari sa akin. Dinitor pa ako. Sabi, dito walang traffic kasi nga traffic eh. Pucha, sa buwisit ko, bumaba ako kalagitnaan dun sa detour niya. Kaya ako baba na, tatakbuhin ko na lang mula rito. Wala rin, late pa rin tuloy ako. Mabilis siya ngayon, maganda yung charge niya nung yung regular, ang tawag nun? Yung China. Ngayon, yung China na charger, mataas kasi full charge na siya dun sa regular charge. Nag-charge pa siya additional dun sa fast charger. Fast charger siya mga ilan ba sabi ko kanina? 8. Ganon. Taka na, kailangan talaga upalit ng side mirror. May dumadaan na hindi ko nakikita. Kaya di mo masisisi kasi sabi sa akin pamangkin ko, napaka-noob daw nung lumilingon. Kasi yung side mirror ko pang suklay. Hindi siya pang hindi siya pang drive eh. Kailangan niya may grado para umutang kita mo yan. Hindi ko nakita yan. Kailangan may grado para wide yung wide angle. Hindi yung wide angle. Yan na, piniplema na. Kabili ako donut siguro kahit isa lang. Kawawa naman itong mga donut na to, walang bumibili. Bili tayong donut